Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. So ngayon mga kabunyog, mayroong isang medyang nagtanong. Mayroong nagtanong tungkol sa talaga po bang talaga po bang under attack ang Senado kagabi? May medyang nagtanong. Kasi yung observation natin na yon, ganun din ang naobserbahan ng media. Talaga po bang under attack ang Senado kagabi? Galit, nagwala, nagtaas ng boses bigla si Cayetano. Tawa, ha? Nagtaas bigla ng boses si Cayetano. Napanood niyo ba 'yon? Nagalit si Cayetano nung tinanong ng media. Totoo po kaya na totoo po ba na under attack talaga ang Senado kagabi? Kasi hindi maramdaman ng media na under attack ang Senado kagabi. Sa totoo lang, nagalit bigla si Cayetano, nagwawala. Naggaganito, sabi niya, hindi pa kayo naniniwala na ang Senado is under attack, was under attack. Yun, ganyan-ganyan pa, kalampag. Considered it as an attack when you mentioned kahit marami na rin kami na una pong nagpaputok ng warning shot yung OSAA, hindi yung sa kabilang. Okay. Kung tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan kita pabalik. Is it not an attack? Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yon? My God. We're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Di ba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag wala. Di ba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila, or security guard ng GSIS yun, di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang, baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment. Nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig, have we done anything like that ever? No, so, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question, but, if you have any doubt, you're doubting our democracy, you're not doubting my statements. Ko lang, sir. Bakit siya nagkakalampag ng ganun? Kasi sinasabi ng media, totoo po ba na under attack ang Senado kagabi? Kasi hindi maramdaman ng media na under attack ang Senado. Hindi, totoo lang. Kasi obvious naman, wala. Kahit nga ako, hindi ko maintindihan ang nangyayari kagabi. Hindi ko talaga maintindihan ang nangyayari kagabi. Ngayon, nag-press con bigla kanina, itong si Cayetano. Ngayon, sa pag-press con niya mga kabunyog, siyempre, pagdating niya, tinatanong na siya tungkol kay Bato, hindi niya pa rin masagot. Hindi niya daw alam. Senate President ka? Senate President ka, lumalabas na sa balita na wala na si Bato. Anong una mong gagawin? Aalamin mo kaagad kung nandyan si Bato. Pagtanong sa'yo ng media, may sagot ka na. Pagdating niya, tinatanong na siya ng media kung wala na nga ba si Bato. Sabi niya, hindi pa niya daw alam. Iko-compare naman niya pa. Sus, maniniwala ka doon na hindi niya pa alam. Baka nga bago umalis yun si Bato, nagpaalam pa sa kanya eh. Di ba? Kayo ba maniniwala kayong umalis si Batong hindi nagpaalam sa kanya? Sige nga. Mga kabunyog, mga kababayan, sa tingin nyo ba, aalis ba si Bato kanina na hindi nagpaalam kay Cayetano? Yan ang leader nila eh. Siyempre si Bato, kahit papano magsasabi yan, SP, alis na ako, delikado ako dito. Hanggang hindi natin alam kung hanggang kailan ako kayang proteksyonan ninyo. Sa nangyaring ito ngayong gabi, lalong mag-iinit sa atin. Talagang anuhin na ako niyan. Pag susunod na di ba katulad nung nangyari kay kanino yan? Kay Kibuloy,
Yung kay Kibuloy, mga unang assault, hindi pa kinaya. Oh? Ay di ba kay yung unang araw na pagdating pa lang ni Bato, talagang huhuli na sana siya, hindi nag-succeed. Ganon din doon nangyari kay Kibuloy, di ba? Mga ilang araw muna pero hindi tumigil. Alam ni Bato, babalikan siya. Nagplano na sila Melvin Matibag. Kaya lang, so yon, alam ni Bato, baka mas mahirapan na siyang makaalis sa susunod na mga araw. Tsaka hindi rin uubra yung mga protection nila Cayetano dyan. Hindi alam niya yan. So, kagabi na yung pagkakataon. Ang inihintay lang talaga ni Bato, actually mga kabunyog, ang hinihintay lang nila Bato, yung desisyon ng Senado, ng Korte Suprema. Ang problema, naglabas na ng desisyon ng Korte Suprema kahapon. Ang desisyon ng Korte Suprema, hindi naglabas ng TRO. Totoo, pinapakomment uli sila. Pinapakomment ang gobyerno sa petisyon ni Bato. Totoo, pinapakomment uli yung kampo ni Bato. Pero, ibig lang sabihin nun, tingnan uli natin, pero sa ngayon, hindi namin nakikita na maglabas ng TRO. Ibig sabihin, sa tingin ng Korte Suprema, yung ginagawa ng gobyerno, gawain yan ng gobyerno eh. Ibig sabihin yung ginagawa ng executive, trabaho yan ng executive. Hindi kami makikialam dyan. Wala kaming nakikitang dahilan para makialam. Kaya hindi nag-TRO. Ngayon, alam na nila ba to, delikado, hindi talaga magti-TRO kahit sa susunod na mga araw. At sa susunod na mga araw, dahil walang TRO, dahil walang TRO na nilabas, talagang ia-assault na niyan ang Senado. Alam ni Bato yan. So, kagabi, kaagad-agad, nag-isip na sila. Naisipan na nila yan. Kaya, yun, staged. Scripted yun. Kagabi, nag-create ng kaguluhan, after ng kaguluhan, yun. Nung natahimik na, napapasok pa, napaniwala pa si John Vic Rimulya. Pag alis nila Rimulya, ayun, pinull out na yung NBI, pinull out na yung PNP. Wala na. Madali nang nakalabas ang si Robin Padilla. Yan yung mga kabunyog. Ngayon, sa tanong ng media kahapon ay kanina, tinatanong si Cayetano, totoo po bang under attack ang Senado kagabi? Galit si Cayetano. Nagwawala. Sinong paano mo nasabing hindi under attack The Senate is under attack. The Senate was under attack. Nagwawala. Kasi sila lang naman ang kukumbin akala nila maluloko naman nila ang tao. Paano naman nila mapapaniwala ang tao na under attack ang Senado kahapon? Wala. Wala ngang pinapakitang CCTV. Doon pa lang. Bakit pinapasecure yung CCTV ni Jinggoy? Bakit pinatay ang mga ilaw? Tapos parang kagabi nagsushooting lang eh. Sabi ng USAA, yung Sergeant at Arms, sabi sa media, wait, 15 minutes, 5 minutes, 5 minutes lang. Pagkatapos ng 5 minutes, sige, okay na. Para may script ang lahat ng nangyari. Kahit si Bongo, kahit si Robin Padilla naka-thumbs up pa eh. Si Bato de la Rosa habang ongoing yung mga kaguluhan, nanonood pa, nakita yung pangalan niya doon sa live stream eh. Yung mga senador sabay-sabay na nagla-live. Si Mark Villar na hindi naman nagla-live madalas, nag-live kagabi. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Nagkaputukan, wala man lang na nasugatan. Hindi mo nga alam sino ba ang nagkaputukan eh. Hindi, sa totoo lang mga kababayan. Kaya, nang kinumpronta si Cayetano, kanina, napikon. Nagwawala. Galit si Cayetano kanina, mga kabudyo. Bakit siya galit? Kasi alam naman ng lahat kung anong nangyari kahapon. Tapos may mga pa yan mga binasa niya pa yung message daw ng asawa ni Bato. Nag-message daw yung asawa ni Bato sa kanya na salamat daw sa lahat. Ang sabi daw kasi ayaw na daw kasi ni Bato na madamay pa ang Senado. Wow. Yan mga kabunyo. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.
Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.